May taas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, Lord, sapagkat ikaw ay hindi nagbabago at ang iyong katapatan sa amin, Panginoon, ay laging sariwa sa bawat umaga. Dakila ang iyong katapatan sa amin, Panginoon. Dakila rin ang iyong kaawaan sa amin, sapagkat ikaw ay binigay sa amin ng buhay, hininga at lahat ng mga bagay. At kung kami ay hiwalay sa iyo, Lord Jesus, wala po kami magagawa. Subalit sa pamamagitan mo, Panginoon Jesus, kami po ay nagtatagumpay sa aming mga buhay, sa aming sambayan, sa aming kabuhayan, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming tagumpay, ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan, ikaw ang aming kakayahan, Panginoon sa Kristo, upang maging mapagtagumpay kami laban sa lahat ng personal sa liputan na ito na gustong manira sa amin. And this is the victory that overcomes the world sa mga tuwid at aming pananampalataya sa iyo, Panginoon sa Kristo, na ikaw na ay makapangyarihan sa lahat, na sa iyo, Panginoon, ay wala kong imposible. And that's the reason why we come before your throne of grace, that we might find mercy at the time of need. Kami po, Panginoon, ay malapit sa iyong trono ng iyong biyaya, sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos ng pagbiyaya, Diyos ng pagkalinga, Diyos ng pagtukpo, Diyos na tumatangkilik sa bawat isa na nagtatapat sa iyo, Panginoon sa Kristo, at nagtatalaga ng kanilang lahat sa iyo. Kaya, Panginoon, here we are before your throne. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Kami po, Panginoon, ay nagpapasakot sa iyo. Kami po, Panginoon, ay nagsusuko ng buhay sa iyo, Panginoon sa Kristo. Upang ikaw ang ihawak ng aming lahat. At anuman ang aming mga tinadala sa iyo ngayon, sa iyong paanan, Panginoon, bagay ito man ay kapo, bagay ito man ay handog, bagay ito man ay sarapi, kung kalapit man dito, Panginoon, ay ang aming mga kahilingan sa iyo, magdulot ko ito ng kamaratian sa iyong pangalan, sapagkat, Panginoon, pagtulog mo sa aming mga kahilingan, sa aming mga panalangin, papuri, ralhati at pasasalamat ang sumayong pangalan, Panginoon. Lord, tinas namin ang aming mga kamay bilang tanda ng ating pangangailangan sa iyong Panginoon. Kami po ay nagtitipon na nasa iyong pangalan at alam namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na umakatag po sa amin. Kaya, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo, kahit ang mga hindi namin kasama dito, pero kapananampalataya namin, Panginoon, na nasa iba't ibang dako, na nagtitipon na nasa iyong pangalan, tumatawag sa iyong pangalan. Ikaw po ang aming maging kaligtasan. Kaligtasan sa lahat ng uri ng karamdaman, na dahil sa iyong pangalakay, Lord Jesus, inangin namin ang kagalingan ng bawat sa amin. And by your stripes, we are healed. At ganoon din, Panginoon sa Kristo, doon sa mga nangangailangan ng kapayapaan sa kanilang buhay, sa kanilang sambahayan, at sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan. Panginoon, dalangin namin na sa kalagitnaan ng sanlibutan na ito, na puno ng mapigatian, ikaw po ang aming kapayapaan. Because in the world, we shall have tribulations, but we are in you, Lord Jesus, because you are our peace. Lord, ganoon din sa mga merong mga hamon sa buhay na hinaharap at nangangailangan, Panginoon, ng iyong mahiwalang pagkilos sa kanilang buhay na mapagtagumpayan nila. Ang mga hamon na ito, Lord Jesus, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming victory. And we are more than conquerors through Jesus Christ who loved us. Kaya, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa amin ng kakayahan, ikaw po ang
pangalan. At Panginoon, doon sa mga nangangailangan ng mga pananalapi, mga bagay-bagay, o ano man, Panginoon, na pinagkaitan sa sanlibutan sa amin, Lord Jesus, Ikaw po ay hindi mo nagkakalit sa amin. Ikaw po, Panginoon, ay patuloy po na nagpapala sa amin. At ang iyong kakayahan ay higit pa, Panginoon, sa mga maay namin hilingin o aming isipin. Because you are able to exceed and abundantly answer for all our needs. Sapagkat, Panginoon, with you, nothing is impossible. And to everyone who believes, nothing is impossible through you, Lord Jesus Christ. Kaya aming inamin, aming tinatanggap, ang tungkol mo ngayon sa lahat ng aming mga pangangailangan na pamigman namin o hindi, Lord Jesus, meron ka ng nilaan na panagpo sa lahat ng aming pangangailangan. Sapagkat ikaw ay Diyos na mapaglaan, our great provider, our Jehovah Jireh. Sa pangalan po, Panginoon sa Kristo. Amen and amen. At lahat ay makakabo. Kapag pinag-uusapan na pagdedebuto sa Panginoon sa Kristo, walang sumasalungan. Halos lahat ay pumapayag na may debuto ang lahat sa Panginoon sa Kristo. Subalit, paano na yung pagdedebuto ng ating lahat sa ating Panginoon sa Kristo? Sa sermon ay there should be at least these 3 contents of the sermon, no? There should be the biblical identification of the Lord Jesus Christ. Dapat may pahayag yan. Pangalawa, there should be that call for everyone to devote his or her all to the Lord Jesus Christ. Merong pag-iikaya, panawagan, na lahat, bawat isa ay may talaga niya kanyang lahat sa ating Panginoon sa Kristo. Then, lastly, meron yung challenge na pagdedebuto. Pag-challenge sa pagsanan, yung pagkakadebuto ng kanilang lahat sa Panginoon sa Kristo. So, let me proceed with the question, paano ba tayo magdebuto ng ating lahat sa Panginoon sa Kristo? Sapagkat dito sa ating cultural background, bilang itong ating bansa ay the majority is of the Roman Catholic faith. Kaya pag sinabing pagdedebuto sa Panginoon sa Kristo, ito ay merong kahulugan na punta sa simbahan. O kaya kasal ng kasal, yung pinapagdasal ng simbahan. Then, yung mga iba naman sa pagdedebosyon nila ay yung mga santo, pinupuntahan nila kahit sa malalayong lugar, Quezon, kung saan-saan, Batangas, yung mga nagpapakilala na sila yung devoto. Dahil, hindi ko lang alam kayo, itong nalit kami, pag sinabi yung Legion of Mary, mapupihan namin sa
crown. Tapos merong sinturon din. So kung ano-ano mga uri ng pagkakadegosyon, lahat ng seremonyas ng simbahan ay kanilang ginagawa. Kasama sila doon. Ito ba yung sinasabing pagdedegosyon sa Bible? Na kadalasan ang pagdedegosyon na alam na karamihan ng mga Pilipino ay panlabas, no? Mga rituals, seremonyas. Sa Bible, yung pagdedegosyon ay iba. Dahil yung pagdedegosyon sa Bible ay lahat ng sayo, lahat ng may kaugnayan sa iyo ay dapat nakauukol, nakapatungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pagdedegosyon ay tutuhan. Ang pagdedegosyon ay direkta sa Panginoon Jesucristo. Todo sa Panginoon Jesucristo, direkta sa Panginoon Jesucristo, at nagpapatuloy, permanente, hindi binabawi, nagpapatuloy sa Panginoon Jesucristo. Pag sinabi natin tutuhan, lahat ng may kaugnayan sa buhay mo, ginagawa mo yun para kay Jesus. Alang-alang kay Jesus. Yan man ay pag-ibig mo, yan man ay buhay mo, yan man ay trabaho mo, yan man ay pagsisipili mo, ano man ang gawain mo, na may ugnayan sa buhay mo, lahat yan ay nakaukol kay Jesus. Ang problema ng marami kung bakit hindi nila maibigay ang kanilang lahat sa Panginoon Jesucristo, ang matinding kalaban ay sarili natin. Sarili natin. Yung pansinin na si Adan sa si Eva, nung sila ay nandun sa hardin, bago mahulog sa pagkakasala, ang kanilang atensyon ay nakapokus kay Jesus. Hindi nakapokus sa kanilang sarili. Lahat ng ginagawa nila sa kanilang buhay, nakapokus lang kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lahat bigay nila kay Jesus. Pero nung sila ay nagkasala na, ang kanilang focus na ay hindi na kay Jesus, kundi nasa kanilang sarili na. Yung kasalanan, yun ang nagpapafocus ng ating atensyon sa ating sarili. Hindi na sa Panginoon. Kaya nila nalaman na sila ay ubod-ubad sapagkat yung kanilang atensyon na ay nasa kanilang sarili at hindi na sa Panginoon. Kaya ang ginawa ay nagtahi ng kanilang sarili. Kaya kumuha ng dahon ng higos, si Adan naging unang sastre, si Eva naging unang budista, para takpan
ang kanilang kasalanan. But it was useless before the eyes of the Lord. Because nothing is hidden from the eyes of the Lord. Hindi mo may tatago ang kasalanan mo. No? So, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, pinalitan yung kanilang pantakip na yun sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay niya ng hayop. It's an innocent life that was sacrificed, no? Which pictures the sinless life of the Lord Jesus Christ. No? Nung siya na parito na nagkatawang tao. Yung kanyang katawang tao na yun ay walang kasalanan. Yung hayop na pinatay, walang kasalanan. At yung dugo, binubo doon. At yung balat ng hayop na yun ang pinatakip sa kanilang katawan. Yung hayop na yun, na innocent, no? That innocent life prefigures the Lord Jesus Christ, the coming of the Son of Man to die for the sin of the whole world. That He will be the Lamb of God who takes away the sin of the world. No? So, anyway, pero ang punto doon ay ang attention niya agad sa kanila nasa kanilang sarili kung sila ay magkasala. Yan yung nangyayari sa mga tao na nasa pagkakasala, sila ay makasarili. Kaya hindi nila naibibigay ang kanilang lahat sa Panginoon sa Kristo dahil ang tanong, paano? Kung all for Jesus na lang, ano pang maiwanan sa akin? Para sa kanya na lang, paano mo? But the answer to that is, nung sila ay all for Jesus, si Adan sa si Eva, nagkulang ba sila? Hindi. Lahat ng alam mga pangangailangan, inilaan na ng Panginoon sa Kristo, provided na ng Panginoon sa Kristo. Kaya lang sila nangailangan, yung sila na ay nagkasala at pinalayas doon sa Hardin ng Eden. And so they had to work. They had to sweat for them to be able to eat. For them to be able to work for their needs. Yun ang nangyari. Pero nung sila ay hindi pa nagkakasala, nung binibigay pa nila ang kanilang buong debosyon sa Panginoon Hesus Kristo, provided lahat ng Panginoon. No? Yung kasalanan, it focuses a person to himself. No? Dahil ano ba yung kasalanan? The lust of the eyes. Maganda yan para sa akin. Akin yan. Akin yan. Kaya kung hindi nagsusugal, nagnanakaw para magpasaan. Nangangagaw, hindi kanya. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag mong iputin ang pagbibayari ng iyong kapwa. Kaya sa mga natataas na pwesto, hindi lamang sa gobyerno, kundi pati sa mga private sector, merong nagnanakaw ng pera ng hindi nila pera. So, yan yung nangyari. Lust of the eyes. Lust of the flesh. Masarap yan. Masarap yan para sa atin. Whether in terms of food, in terms of sex, lahat yan para sa atin. Kaya, pride of life. Yung pride of life, palalo sa sarili, ito,
Yung sasabi mo, galing mo. Wow ka. Pagharap mo sa salamin, ang galing mo. Ang tulong mo. Kaya nakapokus lahat sa sarili. May kwento. Meron dalawang geese ng sun. Pagka-winter, they have to fly to the south kasi malamig doon sa norte. So, nung sila yung pakino na pumunta sa south, sabi nung patungo, kasama ako. Sabi nung dalawa, paano ka kasama? Wala ko lang pakpak. Then, may idea ako. Kumuha kayo ng tweet. Kagatin ng isa sa dulo, kagatin ng isa sa isang dulo. Ako sa gitna, kagat ako. Paglipad nyo, kasama ko lilipad. So, totoo nga. Paglipad yung mga geese, nakakagat yung ako sa gitna, nakasama siya lumipad. Nung sila yung lumilipad na, mataas na, sabi ng mga tao, ang galing. Kanino kaya idea niya? Ang galing na nakaisip niya. Sabi ng pagong, me! Yeah, right. Sabi sa Proverbs, pride cometh before a fall, before destruction. So, yan yung umaaga, yung pagkakalaga ng tao sa Panginoon sa Kristo. Imbes na may bigay at papuri sa Panginoon, inaabot ng tao. Imbes na mapasalamatan ng Panginoon, imbes na mapapurihan ng Panginoon, akong magaling ka. Yan. That's the reason, hindi may bigay ng todo sa Panginoon. Pangalawa na dapat na pagdedevoto sa Panginoon sa Kristo ay dapat direkta. Hindi ka dadaan. Wala kang dadaanan na iba. Ito ba yung pinapalawala natin ng Diyos Ama? Hindi. Because dahil yung Diyos Ama, ang ginawa ng Diyos Ama sa pag-ibig niya sa anak, lahat ay binigay na niya sa kamay ng anak. At sabi naman ng Diyos Anak, ng Panginoon sa Kristo, lahat ng binigay sa akin ng Ama ay papunta sa akin. All that the Father giveth me comes to me, and whosoever shall come to me, I will in no wise cast out. Lahat ng mga binigay ng Diyos Ama sa Panginoon sa Kristo, pag sinabing lahat, all things, no? All things, yan yung buong created kind. The Father loveth the Son and has given all things into His hands. Yung all things niya, buong sanlibutan, kasama namin niya. Binigay ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Kaya sabi ng Diyos Anak, lahat ng binigay ng Diyos Ama sa akin mapunta. At ang sino mang pumupunta sa akin ay hindi ko sa anumang paraan tatanggapin. Kaya yung panawagan ng Diyos Ama sa bawat sa atin ay hindi tayo pinatawag sa kanya sarili, kundi doon sa anak. Kaya direkta sa Diyos Anak yung ating pagpunta, no? Yung ating pagdedebuto. Straight to the Son, direct to the Son. Yung Holy Spirit, ang kanyang ginagawa ay tayo ay ginagala doon sa anak. Whatever the Lord Jesus Christ has, ito kinukuha niya, and then lalo pa niyang
in-emphasize sa atin. Para yung Diyos anak ang siya maluwalhati. Ang paraphrase in John 16:13-15. No? Walang gagawin ng Holy Spirit para sa kanya sarili, kundi para sa Diyos anak. The purpose to glorify the Lord Jesus Christ. Kaya tayo ay kanyang dinadala sa lahat ng katotohanan sa mga tuwid sa Panginoon Kristo. By the way, sa Bible, walang nananalangin sa Diyos Espiritu Santo. No? This was also part of the debate of Bacani, Bishop Bacani, at saka si Reverend Medina. That sa Bible, walang praying to the Spirit. Dahil marami kang mapapanood sa TV o maririnig sa mga radyo na nananalangin sa Holy Spirit. But nowhere in the Bible can you find that we are being commanded to pray to the Holy Spirit. Wala. Pero meron sinasabi, praying with all supplications and prayers in the Spirit. Tayo manalangin sa Panginoon sa Kristo na nasa Espiritu. Because in Romans chapter 8, the Holy Spirit, dahil alam niya yung ating kahinaan, no? He knows our limitations. He knows our infirmities. And we, since we do not know what we ask for. And so what the Holy Spirit does is, He intercedes for us with groans that cannot be uttered. Ano yung Espiritu? Pag tayo nanalangin, marami tayo hindi alam na tayo nanalangin. Hindi natin ipagpanalangin lahat ng ating pangangailangan. Ang Holy Spirit, nalaman niya ang ating kakulangan na yan, ang ating kahinaan na yan. So, ang ginagawa ng Holy Spirit, He prays for us with groans that cannot be uttered. Yung siya lang ng mga higpit na hindi may papahayag sa pananalita. So, but we don't pray to the Holy Spirit. No? We pray in the Spirit. The Holy Spirit helps us in our prayers. Yan ang gawain ng Holy Spirit. But we don't directly devote our own to the Holy Spirit. Ang gawain ng Holy Spirit, He is directing us to the Lord Jesus Christ, that is Son. Kaya, ang pagdedevoto ng ating lahat ay direkta, una, tulo kay Jesus, pangalawa, direkta kay Jesus, then, pangatlo, walang bawian. Kung inyong basahin nyo John 3:6, John chapter 3, inyong mapansin doon na yung pagsampalataya sa Panginoon Kristo ay hindi patayin sindi. Yung verb doon na believe, it's a continuing action. Doon sa John 3:16. Kung inyong mapansin doon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, pagka meron S, that means it's a continuing action, no? Patuloy. Walang patin. And whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Doon sa John chapter 1 verse 12, sinasabi doon, but as many as those who receive Him, pagtanggap ito sa Panginoon Kristo, to them gave He the right to become the sons of God, even to those who believe in Him, in His name. Yung believe doon, present tense, patuloy. It's a continuing action. Kaya, yung ating pagsampalataya sa Panginoon, tuloy-tuloy yan. Hindi ka tumitigil, hindi mo binabawi, walang bawian, kundi ikaw ay nagpapatuloy. That's why the Lord Jesus Christ said,
Abide in me, and I will abide in you. Sa sandali na yung context nito ay the true vine and the branches. Tayo yung branches, ang Panginoon sa Kristo ang vine. Sa sandali na maputol yung sanga from the true vine, mula sa puno, patay na yung branch na yun. It's only good for the fire. Wala na silbi. So, palagi kang naka-attach sa Panginoon sa Kristo. No? Ay yung pagdedebuto mo ay lahat ang sa iyo todo. Pagdedebuto mo ay direkta sa Panginoon sa Kristo. Pangatlo, ang pagdedebuto mo ay walang sauyan, walang bawian. Lahat ay nakadirekta, nakakapit sa Panginoon sa Kristo. So, after those general illustrations, siguro let's get down to specifics. Sa pamamagitan ng mga verses. Yung pagkatalaga natin ng ating lahat, pag sinabing lahat, no, natin, that would include our heart, our soul, our strength. Thou shalt love the Lord thy God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Yun yung buong pagkatao natin. Yun yung bumubuo ng ating lahat. So if you're going to give your heart to the Lord Jesus Christ, that means your love is directed to the Lord Jesus Christ. Pagkaman sinasabi na thou shalt love the Lord thy God with all of your heart. Sino yung Lord na yun? Na dapat natin ibigin ng ating puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Sino yung object of our love? Lord ang pinagawa doon. But in the New Testament, pinapaliwanag doon ng Panginoon sa Kristo na ang Panginoon sa Kristo ang object ng ating pag-ibig. Dahil, sabi ng Panginoon, ang sino man nag-iingat whosoever has and keeps my commandment, sino man nag-iingat at sumusunod ng aking mga kautusan, ay siya tumibig sa akin, sabi ng Panginoon. Whosoever keeps my commandment and does them is the one who loves me. So yung object ng ating pag-ibig ay ang Panginoon sa Kristo. Ngayon, if He is the object of our love, sabi naman ng Panginoon sa Kristo, and the Father shall love Him, and I will love Him, and I will manifest myself to Him. So yung pag-iibigan nito ay merong balita. Kung ikaw ay iibig sa Panginoon sa Kristo, ikaw ay naiibig din ng Panginoon sa Kristo. At ang Panginoon sa Kristo ang magpapahayag sa iyo. But the object of our love is the Lord Jesus Christ. Kung siya ang object ng iyong pag-ibig, wala kang ipagkakalap sa Kanya. Maaari mo ba idebuto
ang iyong lahat sa hindi mo iibig. Noong malulit kami, madalas kong narinig sa mga katulad ko. Dahil ang pagpunta sa simbahan sa araw ng linggo, obligasyon. Sunday is a day of obligation, sabi ng mga katulad ko. Kung ang pakikipagtagpo mo sa Panginoon sa Kristo ay obligasyon, tayo rin kang magsasama ka rin. Obligado ka lang. Obligado. It's a duty. Alam natin na ang tao, pagtagal-tagal, obligasyon lang yan, magsasama rin. Kahit, for example, sa pagpasok sa trabaho, wala-wala, interesado. No? Then later on, naging obligasyon na yan. Later on, magsasama na yan. Gusto niya mag-iba, uli ng trabaho. Dahil bakit obligasyon? Hindi dahil sa pag-ibig sa Panginoon sa Kristo. Hindi dahil sa pag-ibig sa Panginoon sa Kristo. Just imagine, kung yung lalaki, yung pinaka, lumiligaw sa dalaga, kung sabihin niya pagpapasyalan niya, ibigalo ako pumunta sa iyo. Yung pagdalaw niya sa kanyang nililigaw ng obligasyon, hindi dahil mahal niya yung kanyang dinadaga. Kaya, kung obligasyon lang, magsasama tayo. Kaya, mahalaga na ang ating pakikipagtagpo sa Panginoon sa Kristo ay dahil mahal natin siya. Kung mahal natin ang Panginoon sa Kristo, we miss Him. Yung mga iba, isang linggo lang nakaraan, hindi man lang nila naalala ang Panginoon. Yung mga iba, maalala ng Panginoon pagka-araw ng Pasko, pagka-araw ng New Year. Araw yung tinatawag na sa liputan na mahal na araw. Pagkatapos nun, goodbye sa see you next time. Pag-ibig ba yan sa Panginoon? Kung iniibig mo Panginoon, nag-imiss mo ba siya? Kaya sinasabi sa Bible, liban na ang tao ay ibigin niya ang Panginoon sa Kristo, siya ay isinumpa. By 1 Corinthians 16:22. Ang hindi umibig sa Panginoon sa Kristo, siya ay isinumpa. Subalit, hindi umibig sa Panginoon sa Kristo, siya ay isinumpa. Pero ang umiibig sa Panginoon sa Kristo, ang sabi ng Bible, praise be unto Him who loved the Lord Jesus Christ with an indissoluble love. Kaya, mahalaga na sa ating pagdedeboto sa Panginoon sa Kristo, pagdedeboto ng ating pag-ibig sa Panginoon sa Kristo. No? All our heart, all our love should be directed, dedicated to the Lord Jesus Christ. Pangalawa, we've taken this up last Sunday. Ang magligtas ng kanyang kaluluwa, ng kanyang buhay, dahil doon sa interlinear,
That's the soul. That's the self-identity, yung self, yung ego ng tao. Ang sino magligtas ng kanyang buhay, pansarili, ay siyang mawawala nito, sabi ng Panginoon sa Kristo. Ngunit ang mawalaan ng buhay na pansarili ay siyang alang-alang sa akin, ay siyang magkakaroon nito. Matthew 10, 39, Matthew 16, 24 to 25, Luke chapter 9, verse 24. Dapat alam na natin yan, magkagalan natin identify ito. By illustration na lang, para mabilis. Dati, sa bangka. Dati, may bitin ang ulo ko. Dati, magalitin ka. Pag ikaw ay sa gitna na laban. Yun yung pagkatao mo. No? Bago mo na itibuta yung buhay sa Panginoon sa Kristo. Pero, nung gusto mo ng buhay mo sa Panginoon sa Kristo, yung dating magalitin, mainitin ang ulo, basagulero, na pagkatao mo, yung gano'n na buhay mo, yun ay napalitan na sapagkat meron ka ng bunga na Spirit, the fruit of the Spirit. Diba? Ikaw na ay merong love, merong joy, merong peace, merong suffering, merong faith, merong gentleness, merong goodness, merong meekness, merong temperance, pagtitimpid, pagpipigil ng sarili. Sa mga tuwid, yung dati mong pagkatao, kasama na ni Kristo na naipako sa krus, patay. Patay na sa kasalanan. Pero nung nabuhay na muli ang Panginoon sa Kristo, dahil tinatawag ka sa kabayaran ng kasalanan, tinatawag ka sa kamatayan, and so you died with Christ. You were crucified with Christ. Pero, ang Panginoon sa Kristo hindi natiling nasa likinan. No? There was that empty tomb. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay na maguli. Kaya sabi mo ngayon, nevertheless I live. Buhay ako. Kaya na, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya, yung lumang pagkatao, patay na, alang-alang kay Kristo, alang-alang sa Panginoon sa Kristo. Ang buhay ngayon sa iyo ay hindi yung dating pagkatao mo na nabubuhay sa mali, nabubuhay sa kasalanan, kundi yung bagong pagkatao na meron ng bunga ng Espiritu sa iyo. Kaya tanong mo, ako pa ba ay mainis? Ako pa ba ay magagalitin? Ako pa ba ay masalim lang ako para nakapulot sa ito? Yung dating pagkatao mo, pag ikaw ay sinalbahe, yung naturalesa mo, okay mo. Kung maaari, mas matindi. Ganun. Yung dating pagkatao mo. Pero noong ikaw ay kay Kristo na, nung dinabuto mo na ang lahat sa Panginoon sa Kristo, ang ginagawa mo ngayon ay yung payo ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil mo ang masama na mabuti. Yun.
Yung mga kaaway mo, ipanalangin mo. Bakit hindi yun? Hindi natin nakaralay sa iyo. Kung maaari, tirisin natin yung ating kaaway. Pinong-pino. No? Pero, sarili mo yun, lumang pagkatao. Sinasabi, hindi na ako, Jesus, hindi na ako nabubuhay, kundi ikaw na ang nabubuhay sa akin. So kung anong gusto ng Panginoon, yun ang ating gagawin. Ibigin mo ang iyong mga kaaway, love your enemies. Pray for those who persecute you. Hindi mo magagawa yun sa lumang pagkatao. Pero dahil kay Jesus, magagawa yun. That hindi na yung ako, hindi na yung lumang pagkatao na napako sa cross na kasama ni Kristo, kundi si Kristo na ang bubuhay sa atin. So you take Jesus as your life. No? Colossians 3:4. Jesus is our life. Bigyan natin ng puwang yung katarungan ng Panginoon. Meron sa sa English, don't take justice in your hands. Bigyan mo ng puwang ang katarungan ng Panginoon. Paano? Gawan mo ng mabuti at masama. And so you heap coals over the head of your enemy. Ito ang matindi. At habang gumagawa ka ng mabuti, at yung sumasagkasi, He's rewarding evil for good. Ano sabi sa Bible? He who rewards evil for good, ang nanunuklik o ang gumagalki ng masama sa gumagawa ng mabuti, ano sabi? Evil shall not depart from his house. Matindi ito. Gumagawa ka ng mabuti, ang sukli sa iyo masama. Gawa ka ng mabuti, ang sukli sa iyo masama. Ang masama, hindi alis sa iyo sa bayan. Kaya sabi ng Panginoon, talunin ninyo. Pagtagumpayan ninyo ang masama ng mabuti. And we can only do that if we die to ourselves and we let the Lord Jesus Christ live in us. Whosoever shall lose his life for my sake, sabi ni Jesus, he shall find it. He shall find his life in me. Yan yung kaluluwa natin. No? Kanina, ang ibig at ang pag-ibig mo kay Jesus. Yung kaluluwa mo na lumang mamatay, mapalitan na buhay ng Panginoon sa Kristo. Pangatlo, flesh. Lahat ng iyong gawain, dapat nakalibuto kay Jesus. Sabi sa Bible, ano man ang iyong gawin mo yun ng buong puso. Alang-alang sa Panginoon at hindi sa tao. Pag sinabing gawin mo yun ng iyong buong puso, and since the heart and the seat of our intents, of our volition, of our reasoning, of our thoughts, in verse chapter 4, verse 12, na kailangan, maski yung pag-iisip natin ay umiira yung ating mga pagpusa, yung ating pananadya, lahat yun ay gagawin natin alang-alang sa Panginoong Kristo. Dahil maaaring gumagawa tayo ng mabuti sa labas, pero within us, there's something wrong. Bakit ka gumagawa sa iyong kapwa ng mabuti? Back of your mind, pero parang amoy na kailangan tutulungin.
Hallelujah. You're not doing it for the Lord Jesus Christ. You're doing it for yourself. You're doing it for man. No? Kaya kinakailangan lahat ng ating gagawin natin yun ng ating buong puso alang-alang sa Panginoon Kristo. Why? Yamang nalalaman natin na tayo ay tatanggap ng gantimpala. Bakit? Sapagkat tayo ay naglilingkod sa Panginoong Kristo. Knowing that we shall receive the reward of inheritance, for we serve the Lord Christ. Ang Panginoon sa Kristo, marunong magbayad, marunong magganti. Hindi mag-fail ang pagganti ng Panginoon sa Kristo. Kung tayo na masasama, nakakapagganti ng mabuti, o nakakagawa ng mabuti, ang Panginoon Jesucristo pamaya. Kaya, gugulin mo yung buhay, alang-alang sa Panginoon Jesucristo. Lahat ng iyong gagawin, lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong iisipin, gawin mo yun, alang-alang sa Panginoon Jesucristo. Whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to the Father through Jesus. So, halimbawa si Jesus ay katarungan. Lahat ng gagawin mo ay makatarungan ayon sa Panginoon Jesucristo. Kung ang Panginoon Jesucristo ay katotohanan, lahat ng gagawin mo ay ayon sa katotohanan ng Panginoon Jesucristo. Kung ang Panginoon Jesucristo ay pagmamagandang loob, lahat ng gagawin mo ay para pagmamagandang loob alang sa Panginoon Jesucristo. So ito yung sagot natin sa pagdadaguto ng ating lahat sa Panginoon Jesucristo. Na ang iyong buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan ay dapat natin may libuto, may talaga ng lahatan, direkta at permanente sa ating Panginoon Jesucristo. At sa atin naman, tayo ay tatanggap ng kanyang ganting mana sa bawat sa atin. Because the Lord Jesus Christ will never fail in His justice, in His righteousness. Kung ginugol mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka lugi. It's always a gain. So, to live is Christ, and to die is gain. Saka marami ang kamatayan, kalumihan, kawalaan. But in the Lord Jesus Christ, kahit yung ikaw ay nandun na, pinipit na ng sanlibutan, pinatay ka ng sanlibutan, and the Lord Jesus Christ will raise you up. Because this is the reward of His inheritance, that whosoever lives for Him, the Lord Jesus Christ has given him eternal life. Not only in this world, not only in the heavenlies, but unto eternity. Kaya kung gusto mo magkaroon ng buhay, pinagpala, kasagana, mula sa ating Panginoon sa Kristo, talaga mo ang lahat. You have nothing to lose. You have everything to gain. And what you will gain is out of this world. More than what this world can offer you. Kung gusto mo tumanggap ng kanyang biyaya ni Jesus, talaga mo ang ituwan. Kung gusto mo magtalaga ng lahat sa Panginoon sa Kristo, natinirahan kayo, tumayo, tayo manalangin ng pagdedekosyon sa ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po ng Jesus sapagkat hindi ka po mauubusan ng pagbabagandang loob sa amin. Wala pong anuman, there's no amount of sin that can prevent us, Lord, from receiving your grace if we devote our own to you. At kami nga ngayon sa ating pagtayo sa inyong harapan ay nababangga
na ipinagpasya namin, Panginoon, na lisanin ang aming buhay na makasalanan, buhay ng pagsasagutan. At kami, Panginoon, ay mabuhay ng pagsunod sa iyo, ng pagkatalaga ng aming lahat sa iyo, na ikaw na lang ngayon, Panginoon sa Kristo, ang nabubuhay sa amin. And so whatever we do, Lord Jesus Christ, we offer all of these things. We offer our lives. May this be an aroma, sweet-smelling aroma for you, Lord Jesus Christ. Ang aming buhay ay tinutugol namin, sinusunod namin sa pagpupuri, paglilingkod, pagbigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Na bawat sahig ng aming buhay, magbigay po kami ng kaluluran sa iyo. And so Lord, continue to lead us, take our hand, lead us to your path of righteousness for your name's sake, so that eventually, Lord Jesus, kami po ay mananahan sa iyong tahanan. Sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pinitawan, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. And so we shall live, we shall enjoy the glory of the Lord in His house forever. Maraming pong salamat, Panginoon sa Kristo, na sa aming pagkakatalaga ng ating lahat sa iyo, kaya mo kami pakailangan hanggang sa araw ng pag-uwi. Until we hear from your lips, your sweet words, well done, my good and faithful servant. All this we pray in your most precious name, and lovely name, and powerful name, Lord Jesus Christ. And everyone will say, Amen.